sa mga gamit ni Mama. Manang Carmen? Manang? Oh, Susette, nandiyan ka na pala. Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas ang mga gamit ni Mama? At yung mga pictures, bakit sinisilid mo sa kahon? Eto ba? Eto? Susette, masyado nang masikip ang bahay para sa mga to. Lilinisin ko lang ang mga kalat na naiwan ng nanay mo. Tigilan mo yan! Akin ang mga yan! Huwag mong pakikialaman ang mga gamit ni Mama ko! At bakit hindi? Ako na ang asawa ng papa mo. Kaya may karapatan ako sa lahat ng narito sa bahay na to. Asawa? Saan? Sa kama? Huwag kang ang ilusyonada. At kahit kailan, hindi kita matatanggap na maging kapalit ng mama ko. Dahil sampid ka lang dito. Kung sampid ako, ikaw, ano ka? Anak ka lang naman ni Charlie. Hindi maibibigay ng anak ang mga bagay na kanyang ibigay ng sampid na katulad ko. Ano bang pinagkakaguluhan niyo dyan dalawa, ha? Bakit mo hinahayaang gawin ito ng babaeng yan, Papa? Talaga bang nabulag na kayo sa kaplastika ng asa-asawahan nyo? Teka sandali. Ano ba talaga nangyayari? Suzette, Loida! Gusto ko lang sanang linisin yung mga naiwang gamit ng asawa mo at ilagay sa maayos na lalagyan. Pero bigla na lang nagalit si Susette. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi sa akin. Nagmamalasakit lang ang tita Loida mo. Mabuti nga. At mailalagay sa maayos ang mga gamit ng mama mo. Sinungaling ang babaeng yan, Pa. Ang totoo, gusto niyang itapon ang mga yan. Dahil nasasaktan siya kapag nakikita niya si Mama. Ano? Ako pa na nagmamalasakit? Ako pa ang lumalabas na sinungaling? Parang wala na talaga akong lugar sa bahay na to. Tama na yan. Hindi lang siguro naiintindihan ni Suzette. Hayaan mo, mauunawaan ka rin niya. Hindi ko lang sinasabi sa'yo, Charlie. Kasi nga, ayoko ng gulo. Pero alam kong simula pa lang, hindi na ako tanggap ni Suzette bilang matrasta niya. Talagang hindi kita matatanggap. Dahil ang totoo, pera lang naman ang habol mo sa pamilya namin. Suzette, tama na yan. May dahilan naman ang tita Loida mo kung bakit niya ginagawa ito. Masakit para sa akin na malamang ganyan ang iniisip mo. Pero maniwala kasi hindi. Mahal ko ang papa mo. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, unti-unting naiipon ang luha at hinanakit ni Suzette. Pinipigilan ang sarili na tuluyang sumabog ang nakatagong galit sa dibdib. Ang mga alaala ng kanyang ina ay nagmistulang mga basang kahon ng basura na pilit inilalayo sa kanya. Sa bawat salita ni Loida, lalo siyang nakararamdam ng pag-aagaw at pagkawalan. Hindi alam ni Suzette kung saan siya kakapit. Sa ama na tila nagbubulag-bulagan o sa mga alaalang kanyang pinaglalaban na unti-unti namang inaalis sa kanya. Charlie, gusto sana kitang makausap. Tungkol ba saan yan? Sa paglipat ba ni Suzette sa public school? Napag-isip-isip ko kasi, makakatipid tayo kung sa public school siya mag-aaral. Para sa college niya. Pero sanay na siya sa private. Sanay na siyang dun mag-aral. At isa pa, naroon ng mga kaibigan niya. Malaking pagbabago sa kanya kung lilipat siya. Alam ko, Charlie. Mas maganda nga yun. Para masanay siya sa ibang kapaligiran naman. Para iba naman yung makikita niya at matuto ng responsibilidad. Pero sigurado kung mahihirapan si Suzette. Kawawa naman siya. Alam mo naman, di ba? Kailangan nating magtipid
para sa pagpapakasal natin. Kung sa public school si Susette mag-aaral, hindi na natin kailangan magbayad ng malaking tuition. Pero papaano siya? Alam kong hindi siya basta papayag na lumipat. Eh di kausapin mo ang anak mo. At eto pa ha, kung public school lang siya mag-aaral, hindi nakakailanganin ng driver na maghahatid sa kanya. Kaya pwede na nating paalisin si Manang Carmen at yung driver. Yung swinisweldo nila, mapupunta sa ipon para sa pagpapakasal natin. O diba? Ano pa sa tingin mo? Pero Loida, Charlie, ano ba? Hindi mo ba ako naiintindihan? Para sa kinabukasan natin ang lahat ng to. Kinabukasan natin? O para lang sa walang kwentang ambisyon mo? Susette, nandiyan ka pala. Kanina ka pa dyan? Oo. At narinig ko lahat. Lahat ng pinaplano nyo. Public school? Paaalisin si Manang Carmen at ang driver? At pagkatapos ano? Ako ang mahihirapan? Suzette, hindi pa naman buo ang desisyon namin ng tita Loida mo. Pinag-uusapan pa lang namin ng tita mo. Pwes, ngayon pa lang papa, sasabihin ko na sa inyo, hindi ako papayag. Lalo na sa pagpapakasal ninyo. Walang sino man ang pwedeng pumalit sa inyo ni mama ko. Susette, anak, hindi mo ko. Hindi kayo ang ina ko, kaya wag mo akong tawaging anak. Sandali lang, naiintindihan mo bang sinasabi ko? Para ito sa ikabubuti mo, Susette. Hindi! At wala akong balak na intindihin kayo. Ang alam ko lang, pera lang ang habol mo sa papa ko. Susette, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Wala akong ganoong intensyon. Sadyang mahal ko lang ang papa mo. Suzette, anak, hindi ganun ang intensyon ng tita Loida mo. Mahal niya ako. Alam ko yon. Hindi ako naniniwala, papa. At hindi po ako papayag na makasal ka sa babaeng yan. Suzette, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana, maintindihan mo rin kami. Papa, ako ba naiintindihan mo? Hindi ka na sana nagdala ng malaking problema dito sa bahay. Oh, Charlie, hayaan na muna natin siya. Kausapin na lang natin siya sa ibang araw. Wala nang ibang araw, Tita Loida. Ito na ang huling araw na sasabihin ko to sa inyo. Kahit kailan, hindi kita matatanggap para sa papa ko. Nakabibinging katahimikan ang iniwan ni Susette matapos marinig ang mga iyon. Ramdam ang pangamba at kaba sa pagitan ni na Charlie at Loida. Habang pareho silang hindi makatingin sa isa't isa, si Charlie, nakayukong walang imik, pilit na iniintindi ang saloobin ni Susette. Nag-aalala para sa mararamdaman ng kanyang anak. Si Loida naman, pilit na pinakakalma ang sarili. Nagtitimpi, ngunit hindi maitatanggi na natatakot ito na baka tuluyang masira ang plano nilang pagpapakasal. Alam ni Loida na mawawala ang latang inaasam nito kapag hindi siya naikasal kay Charlie. Kaya ganun na lamang ang pagpapanggap ni Loida sa harapan ni Charlie. Magandang umaga, Susette. Ano naman ang maganda sa umaga? Ikaw tong una kong nakita. Wow, ha? Totoo ba yung nakikita ko, ha? Nagluto ka ng almusal? Lubos-lubusin mo na yung kaplastikan mo. Kasi mamaya, magpapanggap ka na naman bilang tao sa harapan ni Papa. Good morning. Good morning, Papa. Gising na pala kayo. Tamang-tama. Inihahanda ko na po ang almusal natin. Oo nga eh. Tinanghali ako ng gising. Hindi bale. Wala naman akong pasok ngayon sa opisina. Talaga, mahal? Wala kang pasok ngayon sa opisina? Di pwede tayong pumunta sa mall. May bibilhin sana ako. Papa? Alam niyo bang hating gabi na umuwi kagabi si Tita Loida? Nakita ko kasi. Hinatid siya ng isang lalaki. Oo. Tumawag sa akin ang tita Loida mo kagabi.
Pupunta raw sa isang kaibigan niya na galing sa ibang bansa. Tama ba, mahal? Oo nga, mahal. Dumating kasi yung kaibigan ko galing abroad. Nagkumustahan lang kami. At ng iba pa namin mga kaibigan. Buti pa yung kaklase ko, nakabili ng sasakyan. Kung gusto mong makabili ng sasakyan mo, magtrabaho ka. Hindi yung puro kagastos at lahat inaasa mo kay Papa. Suzette, ano bang sinasabi mo? Kwento ko lang naman sa papa mo. At saka totoo naman ang sinasabi ko. Swerte lang talaga yung kaklase kong yun na nasa ibang bansa. Kaklase lang ba talaga? O baka naman, isa sa mga lalaki nyo? Ay, hindi. Mali pala. Isa sa mga peneperahan nyo. Suzette, sumusobra ka na. Mali ang iniisip mo. Huwag mo naman akong siraan sa harap ni Charlie. Alam kong umaarte ka lang para maniwala si Papa sa'yo. Pero hindi mo ko madadala. Tama na yan, Suzette. Alam kong nagsasabi ng totoo ang tita Loida mo. Dapat lang na maniwala ka sa akin, mahal. Kaya hindi kita kayang pagtaksilan. So ako na naman ang mali. Ako na naman ang sinungaling. Papa, kailan ba kayo maniniwala sa akin? Niloloko niya na kayo. Hindi lang siya gold digger. Malandi pa siya. Patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ni Suzette at ni Loida. Para bang hindi makapaghintay ang bawat isa na pakawalan ang tunay na nararamdamang galit at pagkamuhi. Ang mga salitang binitiwan ni Suzette ay nagmistulang apoy na kumalat sa loob ng tahanan. Sa likod ng mga ngiti at pagpapanggap, may nakakubling katotohanan na naghihintay lamang ng tamang oras para tuluyang mailantad. Sa bawat sulyap ni Suzette, makikita ang galit at ang matinding pagnanais na makita ni Charlie. Ang mga kasinungalingan ni Loida hanggang magpa siya itong paalisin ang madrasta. Eto pa man ang Carmen. Lahat yan. Alisin mo dito sa kwarto ni Papa. Itapon mo kahit saan. Pero Ma'am Suzette, baka kung pagalitan ako ni Ma'am Loida. Hindi humana. Ako nang bahala sa inyo. Subukan niya lang nasaktan kayo. Bakit nga ba? Palalayasin niyo si Ma'am Loida? Sa ayaw at sa gusto niya, aalis siya sa bahay na to. Alam na po ba ito ng papa ninyo, Ma'am? Hindi ko na kailangan magpaalam kay Papa. Malalaman niya din naman kapag wala na dito si Tita Loida. Sige ho, kayo ho ang bahala, Ma'am Suzette. Sige na ho, Manang. Dalhin niyo na ho lahat yan. Doon sa labas. Sige. Silaban niyo. Nagkamali ka ng kinalaban mo, Tita Loida. Hindi ako papayag na matuloy mong lokohin ng Papa ko. Manang? Kabayong Manang, umalis na kayo rito. Nako. Ma'am Loida. Nakakagulat naman kayo. Manang, anong gagawin mo sa damit ko? Kukuhan po kasi. Pinalalabas po ni Ma'am Suzette at umalis na raw po kayo rito. Akin yung mga yan, Manang. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo! Pero, Ma'am Loida, ano? Subukan mong saktan si Manang. Ako ang makakalaban mo. Sige na, Manang. Kunin mo na yung ibang gamit ni Tita Loida. Tulungan na natin siya. Suzette, ano na naman ito? Kailan mo ba talaga ako titigilan? Kapag lumayas ka na sa bahay na to, kapag hindi ko na nakikita kahit ang anino mo, Ano ba talagang kasalanan ko sa'yo? Bakit ayaw mo kong tantanan? ang panloloko mo kay Papa, ang pagkukunwari mong mahal mong Papa ko, at ang higit sa lahat, ang paghut-hut mo sa pera ng pamilya ko. Sumusobra ka na, Suzette! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Tiniis ko ang mga panlalait mo sa akin dahil mahal ko ang Papa mo. Pero sumusobra ka na! Loida! Tama na!
Wala kang karapatang saktan ng anak ko! Ah! Binibigay ko ang lahat ng gusto mo. Pero wag mong saktan si Suzette! Walang hiya ka! Ang kapal na mukha mong sampalin ako! Nasasaktan ka dahil totoo! Malandi ka! Mukha kang pera! Nakita niyo na, Papa, kung gaano kasama ang babaeng yan, sinaktan niya ako! Shirley, siya ang nag-umpisang guluhin ako. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin. Bakit nasa labas ang mga damit mo? Aalis ka? Kailangan niya nang umalis sa bahay na to, Papa. Masyado na akong nababa sa school. Dahil madalas nakikita siya na may kasamang ibang lalaki. O sige, paniwalaan mo gusto mong paniwalaan. Tatanggapin ko lahat ng masasakit na salitang ibabato mo sa akin. Pero hindi ako aalis sa bahay na to. Mamamatay na muna ako. Yan na ba yun? Nakakatakot naman. Huwag mong sabihin yan, Tita Loida. Baka magkatotoo. Dumating na sa sukdulan ang pagtitimpi ni na Charlie, Loida at Suzette. Si Charlie, hindi makapagdesisyon para sa sarili. Ayon kay Suzette, nagbubulag-bulagan ito sa katotohanan dahil sa labis na pagmamahal kay Loida. Si Suzette, sa kabila ng mga akusasyon tungkol sa panluloko at pangungwarta ni Loida sa kanyang ama, hindi pa rin ito naniniwala sa kanya, bagay na lalong nagpapatindi ng galit sa madrasta. Dahil sa pagpapanggap nito, ay napaniwala ang kanyang ama. Si Loida bilang asawa, matatag ang paninindigan na may karapatan siyang manatili sa piling ni Charlie dahil kasal na at ipinangako nito sa kanya, bagay na labis namang dinaramdam ni Suzette. Lola Salve? Suzette, anong ginagawa mo rito? Halika, pumasok ka. Salamat ho, Lola. Ay, ano bang nangyari? Lola, si Papa ho kasi. Teka. Dahil na naman ba siya yung gitera mong madrasta? Lola, gusto ko na pong palayasin siya sa bahay. Pero nakikipagmatigasan ho siya. At sa tuwing nag-aaway kami, lagi ho siyang kinakampihan ni Papa. Ay, kaya humahabang sungay ng babaeng yon dahil siya Papa mo. Kinukonsinti niya. Ayaw hong maniwala sa akin ni Papa. Niloloko niya lang ho si Papa. Dahil ba? Marahil ay nabilog ni Loida ang ulo ng Papa mo. Kaya nagiging sunod-sunuran na lamang sa kanyang Papa mo. Alam kong niloloko niya si Papa. Maraming mga kaibigan ko nagsasabi sa akin. Nakikita daw nila si Tita Loida na may kasamang ibang lalaki. Tama ka po. Noon pa man, talagang hindi ko na gusto ang Loida na yan para sa Papa mo. Hindi niyo lubos siyang kilala si Loida. Lola, may alam ba kayo tungkol kay Loida? Sabihin ko man sa'yo, Apo, pero hindi mo rin maiintindihan. Hayaan mong panahon mismo ang maghatid sa'yo ng katotohanan. Kung ano man ho yun, Lola, hindi na ako interesadong malaman pa. Basta ang gusto ko lang, mawala sa buhay namin si Tita Loida. Ay, huwag kang mag-alala po. Mawawala rin sa buhay niyo ang madrasta mong yan. Sisiguraduhin kong may kalalagyan sa akin ng Loida na yan. Lola, ano ang ibig niyong sabihin? Lola, ano ho yun?
Ay, sandali lamang, Apo. Ay, titingnan ko. Diyan ka lang. Naninibago si Suzette sa kanyang Lola Salve habang kausap niya ito. Hindi mapakali at palingon-lingon sa paligid habang nakikipag-usap sa kanya. Para bang may hinahanap itong hindi mawari kung nasaan. Naglakad-lakad si Suzette sa loob ng bahay ni Lola Salve habang nasa ibang bahagi ng bahay ang matanda para tingnan kung ano ang mga ingay na narinig hanggang makarating siya sa isang kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Suzette nang makita ang naglilimahid na dugo sa bintana ng kwarto. Noon lamang napansin ni Suzette sa kinatatayuan niya na may mga bahid rin ng dugo. Lola! Lola Salve! Madali kayo! Lola Salve! Natatakot ka ba? Lola! Lola, bakit ang daming dugo sa kwarto niyo? Huwag kang matakot. Dugo lang yan, Suzette. Baka galing sa mga patay na daga. Paano sila mismo nagpapatayan? Pero, Lola, ganun ho ba? Akala ko kasi may nangyari na sa inyo. Huwag kang matakot sa mga dugo, Apo. Mas matakot ka sa mga taong hindi natin kilala. Naging palaisipan kay Suzette ang mga sinabing iyon ng kanyang Lola Salve. May nakatagong kahulugan ang bawat salita ng matanda. Ang pagbabanta nito kay Loida na tila ba nakagigimbal kung pakikinggan. Ayon kay Lola Salve, ang mga kakaibang ingay ng hayop tuwing gabi ay nagbabadya ng malagim na kamatayan simula pagkabata. Noon niya lamang narinig na magsalita ng ganun ang kanyang Lola Salve, mahiwaga, malalim at makahulugan. Tumatawag si Mia. Hello? Mia? Ano? Nagawa mo ba yung pinag-usapan natin? Sasabihin ko sa'yo, kaya ako tumawag. Naku, Suzette, baka hindi ko maniwala sa sasabihin ko. Sige, pupuntahan kita sa inyo. Hihintayin kita. Gabi na eh. Mag-ingat ka. Oras na para matigil ang panloloko niya kay Papa. At sisiguraduhin ko, si Papa mismo ang magpapalaya sa'yo, Tita Loida. Ano yun? Parang may tao sa bandaron. Gumagalaw ang mga halaman. Mia, ikaw ba yan? Suzette, nandito ako. Mia, Diyos ko, tinakot mo naman ako. Di mo naman sinabi na sasalubungin mo ko. Halika, dito tayo mag-usap. Teka, bakit dito? Sa gingan at madilim ang bahaging ito na daan. Kaya nga, para makita mo mismo kung sino yung lalaki na madrasta mo. Naku malamang, hindi ka maniniwala sa akin. Bakit? Sino bang lalaki ni Tita Loida? Ang Tito Jaime mo? Ano? Si Tito Jaime? Oo. Ang ninong mo, Suzette. Matagal na nilang niloloko ang papa mo. Si Tito Jaime talaga? Hindi maaari. Baka nagkakamali ka lang sa nakita mo, Mia. Ipapakita ko sa iyo na totoong sinasabi ko. Mia, anong gagawin natin? Dito sila madalas magkita kapag ganitong gabi na. Wala na mga bahay sa bahaging ito, kaya walang nakakapansin sa kanila. Pero isang beses, hindi sinasadyang nakita ko sila dito nung nagpunta ako sa isang kaibigan ko. At maaaring, dito rin sila magkita ngayon. Ang bango mo ngayon, love. Parang ang sarap mong papakin. Ano
ka ba? Huwag kang mainip, love. Magsasawa ka na naman yan sa akin. Sa isang araw pa ang uwi ni Charlie, galing sa business trip. Kaya marami pa tayong oras. Ay, oh! Habang nasa business trip si paring Charlie, Mm. ikaw naman ang pagtitripan ko. Teka lang. Doon mo na ibuhos ang gigil mo pagdating sa bahay mo. Total, doon naman ako matutulog. Kaya kahit magdamag mo akong papakin, Yan ang gusto okay ko sa lang. Hindi ka sumusuko. Basta ba ha, ibibigay mo sa akin yung ipinangako mo. Hindi ka mabibitin sa akin. Doon na tayo, pinapapak na ako ng lamok. Ramdam ang malamig na ihip ng hangin na tila ba ibinubulong ang mga katotohanang matagal nang nakakubli. Mga sekreto na naghihintay lamang ng pagkakataon upang lumabas. Habang nasa madilim na bahagi ng daan, unti-unting bumabalot kay Suzette ang kaba. Hindi kaba dahil sa dilim na bumabalot sa kanila, kundi dahil sa maaaring matuklasan ito. Samantalang si Mila, seryoso ang muka at kinakabang nakatingin sa direksyon ng madilim na daan habang hawak na mahigpit ang braso ni Suzette. Hawak na parabang nagsasabi ng kanyang nalalaman sa madilim na bahaging iyon. Sa bawat minutong lumilipas, lalong tumitindi ang hinala ni Suzette at doon nga, biglang lumantad sa kanya ang matagal nang itinatagong kasinungalingan. Nasaan na ba yun? Nandito lang yun eh. Dito ko lang yun inilagay. Dito lang yun eh. Nung huling naglinis ako dito sa kwarto ni Mama. Sandali. Baka nandito lang. Ha? Wala dito. Pero hindi pwedeng mawala yun. Si Manang Carmen. Baka naglinis siya dito. Baka nailagay ko kung saan. Manang Carmen? Manang? Ay, Ma'am Suzette, bakit ho ba? Manang, naglinis ka ba dito sa kwarto ni Mama? Noong 1 linggo pa yon, Ma'am Suzette. Noong pinaglinis niyo po ako rito, ay bakit ho ba? Kasi yung jewelry box ni Mama nawawala. Nakita niyo ba, Manang? O baka naitago ninyo? Ay nako, hindi ho. Pero nakita kong pumasok dito nung isang araw si Ma'am Lloyd Nagtataka nga po ako kung bakit may susi siya rito. Ay samantalang kayo lang naman ang papa mo ang nakakapagbukas nito. Nakapasok dito si Tita Loida? Ay bakit po? Ay baka naman iniwan ng papa niyo ang susi kay Ma'am Lloyd Hindi. Hindi yun gagawin ni Papa, Manang. Maaring nakalimutan ni Papa. Kaya nakuha ni Tita Loida. Oh, bakit? Parang nakakita kayo ng multo. Hindi lang multo, kundi isang magnanakaw. Magnanakaw na, lalakero pa. Mas makati ka pa sa higad. Manang Carmen? Suzette? Ano ba nangyari dito? Huwag niyo akong titingnan ng ganyan. Nawawala ang jewelry box ni Mama. So, pinagbibintangan mo ko? Nakita ka ni Manang Carmen. Nung isang araw, pumasok ka raw dito sa kwarto ni Mama. Oo. Pumasok nga ako. Pero may kinuha lang ako. Na naiwan dito sa loob ng papa mo. Tsaka naiwan niyo yung susi. Kaya ako na yung kumuha. Ikaw lang naman ang may malaking pagnanasa sa mga naiwan ni Mama. Kaya walang ibang magnanakaw nun kundi ikaw. Si Manang. Oo, tama. Si Manang Carmen. Siya ang labas-masok sa kwarto ng mama mo. Malaking halaga yung kapag ibinenta. Kaya ba ninakaw mo? Dahil malaking halaga ang makukuha mo? Bakit? Kulang pa bang perang nahuhut-hut mo kay Papa? Kaya pati mga alas ni Mama, pinag-iinteresan mo pa?
Habang palipat-lipat ang mata ni Loida, kina Suzette at Carmen na parehong nakatitig sa kanya, ay nababasa nito ang ibig sabihin ng mga titig ng dalawa. Ilang segundong katahimikan ang lumipas habang tinitingnan ni Suzette si Loida mula ulo hanggang paa. At saka tinitigan itong muli ni Suzette sa mga mata. Titig na tila nagsasabing si Loida ang nakita niyang salarin. Humantong sa mainit na pagtatalo sina Loida at Suzette. Hindi alintana ni Loida ang mga masasamang salita na ibinabato sa kanya ng dalaga. Alam ni Suzette na hindi rin naman aaminin ng madrasta ang ginawa nito. Natapos ang araw na yun na may tensyon sa pagitan ni Loida at Suzette hanggang sa mapagtanto ni Loida na hindi na rin talaga magpapatalo pa si Suzette. Oh my God! First time ko makapunta sa ganito. Sayang at hindi ko kasama si Jaime. Mas masaya sana kung kasama ko ang aking my love. Pero hindi bale. Marami namang pwedeng makilala dito. Teka, yung lalaking yun sa gilid, kanina pa titig na titig sa akin. Nagagandahan yata sa akin. In fairness, gwapo naman siya. Teka nga, ililiyad ko ng konti ang aking puwitan. In fairness, gwapo siya, pero mukhang bata pa. Kakawayan ko siya. Ay! Nginitian niya ako. Oh my God, ang ganda ng ngiti niya. Ay, teka, nakapag-order nga muna ng may inom. Waiter! Dito please! Hinahanap niya ako. Hindi niya napapansin na nandito na ako sa likuran niya. Maganda pala talaga siya. Lalo sa malapitan. Napaka-inosente kong ilos. Nakakadala ang kanyang mga ngiti. Yan na ba ang paraan niya para madaling maakit sa kanyang mga lalaki? Hi, miss. Oh. Bago ka lang dito? Ang ibig kong sabihin, first time mo bang pumunta sa ganitong lugar? Oh, first time ko dito. May hinahanap ka ba? Parang hindi ka mapakali. Ha? Wala. Bagay sa'yo ang lugar na ito. Kahit first time mo, hindi halata sa mga kilos mo. Ako nga pala si Gabriel. Loida, nice to meet you, Gabriel. Ang init ng kamay niya. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Parang kakaibang dating niya. Mas naging gwapo pa siya. Ang mga mata niya, para bang may sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Ay, Gabriel, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako sanay na... Ang ganda mo, Loida. Kakaiba ka sa mga nakilala ko. Hindi madaling kalimutan ang kagandahan mo. Wala yun. Ikaw din, ang gwapo mo sa malapitan. Akala ko nga, suplado ka. Kasi hindi ka man lang umingiti kanina nung kinawayan kita. Pasensya na. May iniisip lang siguro ko kanina. Anong ibig mo sabihin? Wala yun. Hayaan mo. Ngayong magkakilala na tayo, malalaman mo rin sa tamang oras. Ikaw ang bahala. Alam mo, Gabriel, parang matagal na tayong magkakilala. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gaan ng loob ko sa'yo. Pakiramdam ko, komportable akong kasama ka. Dapat lang. Hindi mo kailangang mag-alala kapag kasama mo ako. Pero, napapansin ko lang, parang may lungkot sa mga mata mo. May problema ka ba?
Pwede ko bang malaman? Problema? Siguro nga. Pero minsan, mas mabuting huwag muna nating alamin ang lahat. Sige na nga. Hindi kita pipilitin. Gusto mo bang sumayaw muna? Gusto mo ba yun? Tara. Sige, tara. Sayaw tayo. Sige. Ito na ang magiging huling sayaw mo, Loida. Habang lumalapit sila sa gitna ng dance floor, unti-unting lumalakas ang kaba sa dibdib ni Loida. Parang hinahatak siya ng musikang papalapit kay Gabriel. Nagtataka si Loida kung bakit ganun ang pakiramdam niya. Parang may nakatagong pakiramdam sa mga matang nakatitig sa kanya. Habang nakatingin sa kanya si Gabriel, ngunit pilit niyang hindi iniisip ang bagay na yun dahil sa kakaibang damdamin na dulot ng mga titig ni Gabriel. Ang sayaw na ito para kina Loida at Gabriel ay isang simula ng magandang pagkakakilala. Sa gitna ng liwanag at musika, may katotohanang unti-unting lumalapit. Nagbabadya ng isang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi nila alam. Ang huling hakbang sa araw na yun, maaaring maging unang hakbang patungo sa isang panganib ng katotohanan. Loida! Loida! Nay Salve, ano ba nangyayari? Nasan si Loida? Tawagin mo siya! Kailangan ko siyang makausap! Teka lang ho. Sandali. Ano po ba talaga nangyari? Nay Salve, bakit po? Anong kailangan ninyo? Kailangan ko ng sagot. Totoo ba na lagi kang may kinakatagpong lalaki habang wala si Charlie? Ha? Ano? Sa inyo naman ako ang chismis na yan? Huwag mo akong gawing tanga, Loida. Mismo ang apo ko nakakita sa'yo, si Susette. Huwag ka nang mangbaang maangan pa, Tita Loida. Kitang-kita ko na kayo. Kayo ng lalaki mo. At narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Ay, naku naman, Susette. Ano ka ba? Mali ang nakita mo. Hindi ako yun. Tama ng palusot, Loida. Ilang beses nang sinabi sa akin ni Susette ang ginagawa mong kalokohan. Ano bang kulang kay Charlie? At kailangan mong maghanap ng iba? Loida, anong ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinasabi nila? Sabihin mo sa akin! Charlie, maniwala ka. Hindi ako yun. Mahal kita. Hindi ko magagawang lokohin ka. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi lang. Hindi ito sabi-sabi lang. Ang apo ko, pati mga kapitbahay, ganon din ang sinasabi nila. Itinatanggi mo pa rin ba? Paano mo nagawa to kay Charlie? Bakit ba napakahirap ninyong maniwala sa akin? Masama bang magkaroon naman ako ng mga tao na pagsasabihan ko ng mga problema ko? Si Charlie palaging nasa business trip. Nakakaramdam din naman ako ng lungkot. Kaya minsan pumupunta ako sa mga kaibigan ko para maglibang. Pero ngayon, nagiging masama pa ako sa inyo. Idadaan na naman sa paiyak-iyak para maniwala si Papa? Loida, kung wala ka namang tinatago, maiintindihan ko naman. Pasensya na kung napagsalitaan kanina. Wala akong ibang mahal, Charlie. Ikaw lang. Kaya hindi ko magagawang lokohin ka. Ang pagmamahal, Loida. Minsan, natatakpan ng mga material na bagay. Minsan, nagiging mas makapangyarihan ang salapi kaysa sa pagmamahal. Kaya ang akala natin ay tunay ang pag-ibig na ibinibigay mo sa kanila. Pero ang totoo, mas mahal mo ang ibang bagay
kesa sa isang tao. Pero Nay Salve, totoong pagmamahal ko kay Charlie. Mahal ko siya higit pa sa anumang bagay. Sana nga, Loida. Sana nga. Tara na po, Lola. Ihahatid ko na po kayo sa bahay niyo. Pasensya na po, Inay. Hayaan nyo. Ako na ang bahala kay Loida. Kakausapin ko na lang siya. Dapat lang. Kausapin mo hanggang magsabi ng totoo. Tandaan mo to, Loida. Hindi mo maloloko ang lahat ng tao sa paligid mo. At darating ang araw, panahon na mismo ang maglalantad sa iyo sa katotohanan. Umalis sina Lola Salve at Suzette. Tahimik na nakaupo si Charlie. Habang si Loida naman, palihim na pinupunasan ang mga luha ng pakunwari. Ang bawat salita ni Lola Salve parang patalim na tumatagos sa dibdib ni Loida. Sa pagitan ng mabigat na pakiramdam at katahimikan, ramdam ni Loida ang unti-unting pangihina ng tiwala ni Charlie. Hindi na lamang ito simpleng pagtatalo ng pamilya, kundi isa itong babala na maaring bumago sa kanilang pagsasama. Habang pinipilit ni Loida na ipagtanggol ang sarili, unti-unti namang nangingibabaw ang pagdududa sa pagmamahal ni Charlie. Sa bawat paggalaw ng oras, lumalapit kay Charlie ang sandali kung saan kailangang pumili. Paniniwalaan ba si Loida o susundan ang mga isinisigaw ng paligid? Hating gabi na. Oh. Saan ka galing? Charlie, gising ka pa pala. Ang sabi mo sa akin, sandali ka lang. Halos madaling araw na oh. Nagpaalam naman ako sa iyo, hindi ba? Pupunta ako sa kaarawan ni Gina, yung kaibigan ko sa kabilang baryo. Kaarawan? Madaling araw na, Loida. Ano bang klaseng kaarawan yung sinasabi mo? Ngayon lang kasi ulit nagkita-kita kaming magbabarkada. Alos hindi maubusan ng kwento kaya ayun, medyo natagalan. Pasensya na kung pinaghintay kita. Kwentuhan? Kantahan? Tapos ano, Loida? Hindi mo man lang ba inisip na habang nagkekwentuhan kayo, may isang taong nag-aalala rito? Pasensya na. Gusto ko na sanang umuwi kanina pa. Kasi alam ko nag-aalala ka. Pero pinigilan ako ni Gina. Pasensya na talaga. Ipinagtatanggol kita sa mga pag-aakusa ni Inay at ni Suzette. Pero ikaw naman itong nagpapaya sa sarili mo. Sa bahay lang naman kami ni Gina. Hindi naman kami pumunta sa kung saan. Oo nga. Pero hindi ko alam kung sino-sino pa ang mga kasama nyo. At saka hindi ka maipagtatanggol ni Gina yan. Mga kaibigan lang naman ang naroon. Teka, iniisip mo ba na? Hindi mo maaalis sa akin na hindi mag-isip na baka may ginagawa ka na. Lalo pat maraming sinasabi sa akin si Suzette. Pinipilit kong hindi maniwala dahil ikaw ang pinakikinggan ko. Wala akong ginagawang masama. Dapat lang na hindi gumawa ng anumang bagay na hindi ko magugustuhan. Dahil kapag nangyari yun, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Charlie! Nasasaktan ako. Huwag mo akong sakalin. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag kang magkakamaling traidorin ako, Loida. Kung ayaw mong gawin ko sa'yo ang isang bagay na habang buhay mong pagsisisihan. Charlie, ano ba nangyayari sa'yo? Nasasaktan ako. Ano ba? Itiwan mo ako! Charlie! Pinipilit ko ang sarili kong huwag mag-isip ng kung ano-ano.
Pero binibigyan mo ako ng dahilan para gawin yun. Ito tatandaan mo, Loida. Oras na mapatunayan kung niloko mo ko. Papatayin kita! Naiwan si Loida na nanginginig at tulala. Hindi malaman kung galit ba o takot ang nangingibabaw sa kanyang dibdib. Ang mga salitang binitiwan ni Charlie, patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Matalim, mabibigat, at tila ba may ibang kahulugan. Sa labas ng bahay, nagkakagulo ang mga hayop na tila ba may kung anong nakikita sa dilim. Sa bawat pintig ng hininga ni Loida, ramdam niya ang kakaibang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Kakaibang presensya ng isang pangyayari na tila magbubukas ng susunod na umaga. Magandang umaga, Ineng. Magandang umaga rin po sa inyo. Mang Belino, tuloy ho kayo. Ay, salamat. Ako nga pala'y kilala mo. Oho, Mang Belino. Kayo ho ang tatay ni Mia. Kaibigan ko po siya. Oh, ay ganoon pa. Oho. Bakit po kayo naparito? Ako'y opisyal din sa aming baryo. Ay hindi ka. At karaming nagre-report sa amin na nagwawalaan ng mga alagang hayop ng mga kapitbahay natin. Kaya ngayon, kami nag-iikot sa mga bahay para alamin kung may mga nawawala rin ba kayong mga alagang hayop para mabigyan ng aksyon ng ating kapitan. Wala naman ho kaming nawawalang hayop, Mang Belino. Pero kagabi ho, meron ho ako napansin na kakaiba sa mga alaga ko hong aso at pusa. Ay bakit ba, Ineng? Ano gang iyong napansin? Magkakasundo ho yung mga alaga ko. Madalas nga silang naglalaro. Pero kagabi, halos magpatayan sila. Sinugod nila ang isa't isa. Para ho bang galit na galit sila at natatakam sa sariwang pagkain. Ay, ganun ga, Ineng. Ay, siya, sige. At aking isasama yung sa aking report kay Kapitan. Sige ho, Mang Belino. Salamat ho. Ay, sige, Ineng. Ako'y dadako na roon dun sa susunod na bahay. Habang papalayo si Aling Belen, naiwan si Susette na tila nag-iisip sa kanyang isipan. Bumabalik ang imahe ng mga alagang hayop na bigla na lamang nagbabago ang mga kilos at halos magpatayan. Hindi niya alam kung bakit ganon ang inasal ng mga iyon, ngunit dama niyang may kakaibang nangyayari sa mga ito. Sa bawat takbang ni Aling Belen, tila ba sumasabay ang kaba at takot sa dibdib ni Susette. Sa katahimikan ng umagang yun, ramdam ni Susette ang kakaibang bigat ng paligid. Nagsisimula na naman sila. Parang kakaiba ang kabing ito. Nakakapangilabot ang mga alulong ng mga aso. Pati ang mga hayop sa gubat. Nagkakagulo na rin. Parang galit na galit sila. At alam ko, naririyan na naman sa paligid. Nararamdaman ko sila. May mamamatay na naman ngayong gabi. Ay, sandali! Abay, sino naman kaya to? Gabing-gabi na. Sandali! Sisirain pa yata ang pinto ko! Lola? Shit! Apo! Abay, anong nangyayari? Halika, pumasok ka muna rito. Ay, kung kailang gabi na siya kakapanaisipang pumunta dito sa bahay. Lola, wala akong kasama sa bahay, Lola eh.
Hindi pa ho umuwi si Papa. Si Manang Carmen naman, umuwi ho sa kanila. Nagbabadya ng malagim na panganib ang gabing ito, Apo. Lola, anong ibig niyong sabihin? Ang mga lulong ng aso, ang mga ingay ng iba't ibang hayop sa gubat, sapat na para maging babala sa paparating na lagim. Lola, kinakabahan naman ako. Ano ho ba yung mga sinasabi ninyo? Walang makapipigil sa bangis ng dilim kapag itinakda ito ng kamatayan. Habang pinipilit ni Suzette na pakalmahin ang sarili, nakita ni Lola Salve ang takot at kaba sa mukha ni Suzette. Habang sa labas ay bilog ang buwan at unti-unting nagkukublis sa ulap. Patuloy ang nakakikilabot na hagulhol ng mga hayop sa paligid. Mahigpit ang pagkakahawak ni Suzette sa mga kamay ni Lola Salve. Isang malalim na titig ni Lola Salve kay Suzette, sapat na para maintindihan ni Suzette ang ibig sabihin ng matanda. Jaime, anong gagawin natin? Nakakahalata na si Charlie. Pinagbantaan niya na ako. At siguradong gagawin niya yun. Oras na mabuking tayo. Jaime, anong gagawin natin? Hindi ko alam, Loida. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Mag-isip ka. Teka, ano kaya kung umalis na lang tayo dito? Umalis ka kung gusto mo. Pero hindi ako sasama sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko. May naipon akong malaking pera. At yung mga alas na ipinatago ko sa'yo, magagamit natin yun sa pag-alis natin. Please, Jaime, lumayo na tayo sa lugar na to. Sandali. Nakikita mo ba yan, Loida? Ano yan? Parang anino? Napakalaking anino? Hindi yan basta anino lang. Tingnan mo. Mapupula ang mga mata niya. Parang nakamasid sa atin. Kumagalaw siya, Jaime. Parang nakita niya tayo. Jaime, umalis na tayo rito. Madilim sa bahaging ito ng daan. Kinakabahan na ako. Teka. Jaime, may tiktik. Ibig sabihin, may aswang sa paligid. Ayon sa matatanda, kapag humuni ang tiktik, may aswang. Shh! Huwag kang maingay. Malayo ang huni ng tiktik. Ibig sabihin, malapit sa atin ang aswang. Aswang? Jaime, umalis na tayo rito. Doon lang tayo mag-usap sa... Hoy! Halimaw! May halimaw! Halos himatayin si Loida nang tumambad sa kanyang harapan ang nakatatakot na nilalang. Mabalahibong itim na anyo ng tao. May matutulis at mahabang mga kuko sa kamay. Namumula ang mga mata. Nakalawit ang mahabang dila sa matulis nitong mga pangil. Naglalaway na tila ba sabik sa dugo ng tao. Hindi na matatakosan ang kasalanang ginawa niyo. Ako ang tatapos sa kasama ninyo. Hindi ko hinahayaang mabuhay ang mga katulad niyo. Jaime! Susugurin ka niya! Tumakbo ka na, Jaime! Sige! Lumapit ka! Hihiwain ko ang katawan mo ng mahabang patalim na to! Oh, Diyos ko! Jaime! Jaime, mag-iingat ka! Halika! Ako ang harapin mo! Ibabalik kita sa impyernong pinanggalingan mo! Napakalaki mong hangal! Hindi kita bibigyan ng pagkakataon para gamitin ang patalim na yan! Halika dito! Jaime! Loida! Tulungan mo ako! Jaime! Jaime, anong gagawin ko? Loida! Jaime!
Loida! Umalis ka na! Diyos ko! Jaime! Jaime! Loida! Tumakbo ka na! Iwan mo na! Hindi kita iiwan rito! Hindi! Pareho tayong mamamataya. Tumakbo ka na! Ako na ang bahala. Tama na! Tama na! Tama na! Huwag mo siyang patayin! Tama na! Tama na! Hindi niyo ako mapipigilan na hanggat may mga masasamang katulad niyo! Hindi! Palapit siya rito! Tatapusin ko na ang kasamaan mo! Halika rito! Huwag mo kunin si Jaime! 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 Ilang sandaling naghari ang katahimikan pagkatapos ng nakakikilabot na halakhak ng halimaw. Para bang umaalingaw-ngaw ito hanggang sa kasulok-sulukan ng buong kagubatan. Mga bakas ng dugo ang naiwan sa harapan ni Loida. Nakatulala, nanginginig pa ito habang ang mga paa ay halos hindi maihakbang. Nang matauhan, pinagmasdan ang paligid, ngunit walang makita maliban sa napakakapal na kadiliman habang tumatakbo papalayo. Napalingon pa si Loida sa madilim na bahaging iyon kung saan naglahaw ang aswang habang tangay si Jaime. Lumipas ang gabing nabalot ng nakagigimban na pangyayari. Unti-unti namang sumisilip ang liwanag ng bagong umaga. Halika, samahan mo ako. May pupuntahan tayo. Tayo lang? Hindi kasama ang team natin? Utos ni Epe yun. Kaya mo bang suwayin? Aba, tara na! Kanina ko pa gustong umalis eh. Ikaw lang iniintay ko eh. Ang bagal mo. Ikaw na magmaneho. Medyo inaantok pa ako. Maga na tayo nakatulog kagabi. Oo na. Lagi naman ako kapag magkasama tayo eh. Bakit ikaw pang naging partner ko? Ano pa ba't naging body tayo kung hindi mo ako susundin? Pero seryoso, saan ba tayo pupunta? Huwag mo sabihing magpapatrolya tayo ngayong umaga. Hey, parang gano'n na nga. Seryoso? Mukha ba ako nagbibiro? Oh, saan naman tayo pupunta ngayon? Doon. Nakikita mo ba ang gubat na yon? Sa gubat na yun? Eh wala nga naglalakas loob ng mga kasama natin para pumunta sa lugar na yan. Delikado dyan, buddy. Hindi nakakarating doon ang mga kasama natin kapag nagpapatrolya sa gabi. Alam mo naman ang mga yun. Nakabahag ang mga buntot. Kahit nasa base lang tayo kagabi, hindi naman tayo natutulog ah. Nagbabantay pa rin naman tayo magdamag. Alam mo naman si Epe, kapag nagdesisyon, hindi ka na pwedeng kumontra. Sumusobra na talagang Cordes na yan eh. Lagi na lang pinapaboran yung ibang kasamahan natin. Mula kasi na makatanggap tayo ng mga report tungkol sa mga nawawalang alagang hayop sa lugar natin, hindi pa nakakalibot sa lugar na yan ng mga team natin. At baka may makita tayong mga bakas na maaaring makatulong sa pag-iimbestiga. Kung sa bagay, Malapit na tayo. Konti bilis pa. ano kayong makikita natin sa gubat na maaaring makatulong sa kaso ng mga nawawalang hayop sa lugar natin? Saka na natin malalaman yan kapag naroon na tayo. Narito na tayo sa bukana ng gubat. Oh, ano? Tara na. Handa ka na. Kanina pa. Sasama ba ako kung hindi ako handa? Yabang. Ano sabi mo? Wala. Tara na. Dahan-dahan. Matatalim ang mga bato sa dinaraanan natin.
Kapag nadulas ka sa ilog na yan, dyan ang bagsak mo. Kaya pala walang naglalakas loob pumunta dito eh. Kahit aso, mahihirapang sumut dito. Sandali. Tingnan mo. May mga bakas ng dugo sa dinadaanan natin. Oo nga. Mukhang hindi pa nagtatagal lang ito ah. Humanda ka. Baka trap lang to. Sumunod ka lang sa akin. Narito ako sa likod mo. Papunta sa dakong yun ang bakas ng mga dugo. Shh! Sandali. Tingnan mo. Parang tao nakahundusay dun. Oo nga. Mukhang patay na siya. Huwag kang lalapit. Gaya ng sinabi ko, baka patibong lang to. Anong gagawin natin? Tawagan mo si Epe. Ngayon na. Habang nasa katahimikan ang gubata, naglaho ang kaba at takot ng mga alagad ng batas. Ang malamig na dampi ng hangin sa kanila ay tila ba naghahatid ng panganib, kasabay ng amoy ng mga natuyong dugo na noon pa lamang ay kinakain na ng lupa. Naibsan ang takot na naramdaman ng mga ito nang matiyak na patay na ang biktima at hindi patibong lamang. Malalim na palaisipan sa mga otoridad ang kakaibang pagpatay sa biktima. Hindi ordinaryo ang ginawang pagpatay ng salarin. Wakwak ang liig ng biktima na tila ba mahabang patalim ang ginamit, maging ang magkabilang braso nito ay halos wala ng laman, para bang nilapan ng kung anong halimaw ng may matutulis na pangil. Sir, ito na po ang statement of accounts ninyo sa nakaraang buwan. Salamat. May tanong pa po kayo, sir? Sandali. Sigurado ko bang sa akin ang records na to? Opo, sir. Charlie Sandoval, hindi po ba? Oo. Hindi ako nag-withdraw ng ganito kalaking halaga. Yan po ang kumpletong transaction po ninyo, sir, sa loob ng isang buwan. Nakalagay po dyan ang mga halagang inilabas ang petsa kung kailan. Pasensya na. Pero baka nagkakamali kayo ng binigay sa akin. Hindi po, sir. Malinaw po nakalagay dyan ang sunod-sunod na withdrawals ninyo na umabot po sa 500,000 pesos. May paraan ba para malaman kung sinong nag-withdraw ng mga pera na yan sa petsa nakalagay? Opo, sir. Sa security department po. Pwede po ninyong makita sa CCTV footage sa mga petsang nariyan. Si Loida. Hindi kaya siya nag-withdraw ng pera? May sariling bank account si Suzette. Kaya hindi siya makikialam sa account ko. Humanda ka, Loida. Kapag napatunayan ko, baka mapatay kita. Nag-aapoy na galit at pagdududa ang unti-unting umalipin kay Charlie. Naglaho sa kanyang isipan ang posibilidad na baka si Loida ang may kagagawan. Dahil alam niyang may sariling bank account si Suzette, kaya hindi ito makikialam. Sa likod ng pagiging kalmado, nabubuo ang maitim na plano para kay Loida. Naghihimutok sa galit si Charlie habang nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nakita sa CCTV footage ng bangko. Magkasama sina Loida at Jaime na lalong nagpatindi ng galit nito. Loida! Loida! Nasaan ka, Loida? Papa, anong nangyari? Ang tita Loida mo! Nasaan siya? Papatayin ko siya! Teka, sandali, Papa. Sandali po. Wala dito si Tita Loida.
Kagabi pa siya hindi umuwi. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko ho kayo maintindihan. Pinagnakawan tayo ng Tita Loida mo! Nag-withdraw siya ng malaking halaga sa bank account ko! Ano ho? Diyos ko, saan niya naman dinala ang pera? Hindi ko alam. Pero matagal niya na yata tayong pinagnanakawan. Sabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yun. Kung nakinig lang kayo sa akin nun, Papa, hindi na sana umabot sa ganito. Naniwala ako sa kanya. Pero lahat, kasinungalingan. Magaling siyang magpanggap para makuha ang gusto niya. Teka, ang mga alahas ng mama mo, sigurado, siya rin ang nagnanakaw. Siya lang ang may malaking pagnanasa sa mga yon, Pa. Kaya sigurado ako, siya ang nagnakaw sa mga yon. Siguradong nakipagsabuatan sa kanya ang Tito Jaime mo. Nakita kong magkasama sila habang nagwi-withdraw ng pera. Matagal ko nang alam ang relasyon nila ni Tito Jaime, Papa. Matagal mo nang alam? Pero hindi mo sinasabi sa akin. Kasi hindi naman kayo naniniwala sa akin. Kasi mas naniniwala kayo sa babaeng magnanakaw na yon. Halos kalahating milyon ang ninakaw sa atin ng hayop na yan. At sigurado gagamitin nila yun para umalis dito. Hayop talagang babaeng yun, Papa. Malandi at magnanakaw pa. Huwag na huwag silang magpapakita sa akin. Oras na makita kong mga hayop na yan, papatayin ko sila. Matapos ang natuklasan, nakaramdam si Charlie ng pagkamuhi at galit sa kanyang dibdib. Puot na tila ba sasabog anumang oras. Sa bawat takbang ni Charlie, may nabubuong plano. Hanapin ang mga taong nagkasala at pagbayarin. Hindi lang sa pagnanakaw, kundi pati na rin sa panluloko sa kanya ni Loida. Samantala, galit at pangamba naman ang nararamdaman ni Suzette. Sa natuklasan ng kanyang ama, dama ng dalaga ang bigat at sakit na dinaranas ni Charlie. Charlie! Charlie! Abay, nasan bang taong yon? Charlie! Lola, anong nangyari? Charlie, ang papa mo, Suzette. Nasaan ang papa mo? Nay, bakit ho? Charlie, Suzette, alam niyo na ba ang balita? Balita po? Tungkol ho saan, Lola? Si Jaime. Patay na si Jaime. Natagpuan daw ng mga pulis ang bangkay niya. Doon siya may masukal na bahagi ng gubat. Si Tito Jaime? Patay na? Oo, pero hindi yun ang pinag-aalala ko, kundi si Loida. Si Loida? Nasaan siya? Ayon sa mga pulis, si Loida ang huling nakausap ni Jaime bago siya napatay. Kaya siguradong hahanapin siya ng mga pulis at baka madamay kayo dahil dito siya nakatira. Naku, yan ang nga bang sinasabi ko. Baka mga pulis na yan at hinahanap nila si Loida. Huwag kayong mag-alala, Nay. Ako na ang kakausap sa kanila. Magandang araw, sir. Magandang araw din sa iyo, sir. Ano po bang atin? Hinahanap namin si Loida. May nakapagturo sa amin. Dito raw siya nakatira. Ang mabuti pa, sir. Pumasok muna kayo para makapag-usap tayo ng maayos. Hindi na. Hindi naman kami magtatagal. May konting katanungan lang sana kami kay Loida. Nariyan ba siya? Ang totoo po niyan, sir, hinahanap din po namin si Loida. Hindi na siya umuwi rito matapos niya kaming pagnakawan. Kung ganun, hindi lang isang kaso ang kaharapin niya kapag nagkataon. Papunta na rin sana ako sa presinto para i-report ang ginagawa niyang pagnanakaw sa amin. Nakahanda ang aming tanggapan para tumulong sa mga lumalapit sa amin. Sige, hindi na kami magtatagal. Mga kasama, tayo na! Tama bang narinig ko? Pinagnakawan kayo ni Loida? Opo, inay.
Nag-withdraw siya ng malaking halaga sa bangko. ₱250,000 ang natangay niya. Ay, abay talaga palang may pagkatusyong babaeng yon. Hindi na nga nakontento sa isang lalaki. Nagnakaw pa. Pati po yung alahas na naiwan ni Mama, ninakaw niya rin ho, Lola. Nakita mo na, Charlie? Kung nakinig ka siya na sapo ko, hindi mangyayari to. Saan natin hahanapin ang babaeng yon? Sa labis na pagkabigla at takot, nanatiling tahimik sina Charlie at Lola Salve habang papalayo ang mga pulis. Sandaling natahimik ang buong bahay ni Charlie dahil sa balitang iyon. Ang misteryosong pagkamatay ni Jaime at ang biglaang pagkawala ni Loida. Si Suzette, bagamat bata pa, makikita ang labis na pag-aalala at takot sa mga narinig dito. Sa kabila ng kaguluhan, nakaramdam naman ng pangamba si Lola Salve. Hindi dahil sa pagkamatay ni Jaime at pagkawala ni Loida, kundi dahil sa maaring maramdaman ni Suzette sa mga nangyayari. Iisa lang ang palaisipan ngayon para kay Charlie at Lola Salve: kung nasaan si Loida. Kailangang makaalis na ako rito sa bahay ni Jaime. Siguradong hinahanap na ako ng mga pulis dahil sa pagkamatay ni Jaime. Ako ang paghihinalaan nila dahil ako ang kasama niya bago siya namatay. Diyos ko, tulungan mo ko. Alam kong hindi ako ang pumatay. Kung hindi ang aswang na yon, pero hindi sila maniniwala. Kung sasabihin kong may sumugod na aswang sa amin kagabi, baka pagtawanan lang nila ako. Saan na ba ako pupunta ngayon? Mistulan ng baliw si Loida dahil sa takot at nagmamadaling naghahanap ng mapagtataguan. Wala sa sarili at balisa habang naglalakad sa madilim na daan patungo sa hindi alam ang direksyon. Ang mahalaga ay makatakas sa maaring kahinatan nito kapag nakita ng mga naghahanap sa kanya. Habang naglalakad sa gitna ng madilim na daan, naisip niyang humingi ng tulong sa isang kaibigan. Gabriel! Gabriel, buksan mo tong pinto! Si Loida to! Gabriel! Gabriel! Wala siya. Nasaan kaya si Gabriel? Ay, Diyos ko, saan ako pupunta? Wala akong alam na... Gabriel? Pumasok ka. Oo, salamat. Ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Tulong? Anong tulong ang maibibigay ko sa'yo? Hinahanap ako ng mga pulis. Sigurado akong pinaghihinalaan nila na pumatay kay Jaime. Jaime? Sinong Jaime? Kaibigan! Kaibigan ko siya. Magkasama kami noong isang gabi para mamasyal sana. Pero bigla na lang kaming sinugod ng aswang. Aswang? Naniniwala ka pala sa aswang? Maniwala ka, Gabriel. Aswang ang pumatay kay Jaime. Tulungan mo na ako. Umalis tayo dito. Baka kung tayo naman ang isunod na patayin ng aswang na yun. Hindi kita matutulungan. At saka, ayokong madawit dyan sa problema mo. Gabriel, ano bang sinasabi mo? Nag-usap tayo, di ba? Hindi na mangyayari yun. Kaya kalimutan mo na. Gabriel, ano? Ang mga alas na hawak mo, yan ang ipinatago ko kay Jaime. Paano napunta sa'yo ang mga alas na yan? Ito ba? Bakit? May plano kayong tumakas ng kaibigan mong si Jaime? Hindi, ikaw ang pumatay kay Jaime. Ikaw ang aswang. Hayop ka, isa kang halimaw. Kung ako nga ang halimaw, ha? Dapat lang
na matakot ka, Loida. Dahil pagbabayarin kita sa mga kasalanan mo! Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo rin ba ako? Katulad ng ginawa mo kay Jaime? Huwag kang mag-alala, Loida. Kung papatayin kita, hindi madaling kamatayan ang ibibigay ko sa'yo. Yung mararamdaman mo ng unti-unti Hindi. ang kamatayan. Gabriel! Gabriel! Gabriel, palabasin mo ako rito! Gabriel! Gabriel! Naramdaman ni Loida ang malakas na tibok ng kanyang dibdib habang unti-unting bumabalot sa kanya ang matinding takot. Sa loob ng bahay ni Gabriel, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang taong inaakala niyang matatakbuhan, siya palang magdadala sa kanya sa pinakamalupit na kalagayan. Patuloy na tinutukso ni Gabriel ang kanyang takot na nararamdaman. Habang si Loida naman, pilit na naghahanap ng paraan upang makatakas sa kapahamakan na maaring sapitin sa kamay ni Gabriel. Sa mga oras na yun, wala nang ibang inaasahan kundi ang sarili. Tigil! Shoo! Tumigil! Shoo! Ano ba? Tumigil kayo! Ayaw nilang tumigil sa pag-aaway. Dumudugo na mga bibig nila. Shoo! Ano ba? Ano bang? Tigil! Ano bang nangyayari sa mga alaga ko? Bakit sila nag-aaway? Suzette, gising ka pa pala. Papa, nagising ho ako dahil sa ingay nitong mga alaga ko. Yan palang naririnig kong ingay kanina. Naistorbo ko ba kayo, Papa? Ito kasing mga alaga ko eh. Nagkakagulo na naman. Nag-aaway na naman sila. Pati yata sa labas, nagkakagulo mga hayop. Kanina ko pa naririnig ang ingay ng mga asong gubat. Narinig ko nga rin sila, Papa eh. Ewan ko ba? Nung isang araw, kahit ako hindi nakilala nitong mga alaga ko eh. Muntik pa nga akong kagatin. Ano kayo nangyayari dun sa mga... Ha? Suzette! Lumayo ka! Tingnan mo! Galit na galit ang asong yan! Ha? Nanlilisik ang mga mata niya. Tumutulo ang laway. Layo! Lumayo ka sa akin! Suzette! Huwag kang gagalaw! Sasakbalin ka niya! Hindi! Papalapit siya sa akin, Papa! Sasakbalin niya ako! Hindi! Hindi! Tigil! Magsitigil kayo! Lola Salve! Paano? Ano ka ba naman, Charlie? Muntik nang sakbalin ang asong yan ang apo ko! Nakatayo ka lang dyan! Hindi mo man lang awatin! Pasensya na, Inay Salve. At teka, bakit nga po pala kayo naparito ngayon? Malalim na po ang gabi. Para bigyan kayo ng babala. Mababangis ang mga hayop kapag ganitong kadiliman ng buwan. Matatakam sa sariwang pagkain, kaya naglalaway sila. Kaya dapat mag-iingat kayo. Salamat ho, Lola. Kung hindi kayo dumating, baka ho nakagat na ako ng asong yan. Pero paano? Sa oras ng kadiliman, naghahari ang mga nilalang sa dilim at doon lamang sila nakikita. Papaanong nakontrol niya ang pagwawala ng mga alaga ni Suzette? Parang takot sila nang makita siya. Nakakatakot naman ho yung mga sinasabi niyo, Lola. Hindi niyo ba naririnig? Kakaiba ang alulong ng mga asyong gubat. At nararamdaman ko, merong malagim na panganib na paparating. Isang lagim na maaaring kumitil ng buhay. Nakakapangilabot ang mga ingay sa labas. Ngayon ko lang narinig na parang galit na galit sila. Dahil nararamdaman nila ang nagbabadyang lagim ngayong gabi. Kaya mag-iingat kayo.
Bakit alam ni Lola ang mga senyales na ganito? Hindi kaya siya talaga ang aswang na pumapatay? Kaya alam niya ang lahat ng ito? Kasi siya mismong may kagagawan? Ewan ko ba? Pero natatakot talaga ako sa mga sinasabi ni Lola. Huwag mo akong tingnan ng ganyan na po. Hindi kita tinatakot. At walang masamang mangyayari sa'yo hanggat nasa tabi mo ako. Binalot ng katahimikan ang bahay ni Charlie matapos ang biglaang pagdating ni Lola Salve. Sa kailaliman ng gabi, kasunod nito, biglang nanahimik ang mga aso at pusa na kanina lamang ay nagwawala ang mga iyon. Tila ba nauunawaan namang ito ang titig at sigaw ni Lola Salve. Napatingin si Charlie kay Lola Salve na may halong takot at pagtataka. Parang may nangyayari na hindi niya lubos maunawaan. Sa kabila nito, ang mga alulong na mga asong gubat mula sa malayo ay mas malakas at mas nakapangingilabot. Tila nagsisilbing babala sa mas masahol pang paparating na kababalagan. Ang gabi na dati payapa, ngayon nagmimistulang bangungot na hindi nila matakasan. Kailangang makaalis na ako rito bago bumalik si Gabriel. Pero paano ako makakalabas dito? Nakasaradong lahat ng pinto. Diyos ko, aswang si Gabriel. Siya ang pumatay kay Jaime. Bakit hindi ko agad nalaman yon? Ayun, susubukan kong dumaan sa pintong yon. Siguradong papatayin ako ni Gabriel kapag naabutan niya pa ako rito. Sa paghahanap ng madadaanan para makatakas kay Gabriel, nakapasok si Loida sa isang kwarto na tila matagal nang hindi ginagamit. Paikot niyang pinagmasdan ang buong kwarto. Walang bintana na maaring madaanan palabas. Hanggang sa mapansin niya ang lumang litrato na tila ba nagtawag ng pansin sa kanya. Pilit na binabaliwala iyon ni Loida, ngunit parang hindi niya mapigil at tila kusang humakbang ang kanyang mga paa papalapit doon. Teka, parang pamilyar sa akin ang lalaking nasa litrato. May karga-karga siyang bata. Teka, mas kilala ko na siya. Ngayong... Sino? Hindi. Si Marco. Si Marco ang lalaking nasa litrato. Hindi ako maaaring magkamali. At ang karga niyang bata, si Gabriel. Kitang-kita ang nunal sa dulo ng kaliwang kilay niya. Hindi. Anak ni Marco si Gabriel. Hindi. Hindi! Sandali! Tanggalin natin yung busol ng bibig mo para makapagsalita ka na maayos. Ayan, magsalita ka. Hayop ka, Loida! Anong ibig sabihin ito? Bakit ako nakatali rito? Sagabal ka sa mga plano ko, Marco. Kapag patay ka na, magagawa ko na lahat ng gusto ko at mapupunta na sa akin lahat ng ari-arian mo. Hayop ka! Pakawalan mo ako rito! Papatayin kita! Oo nga pala. Malaking halaga rin ang nakuha mong insurance money sa employer mo. Salamat ha. Masahol ka pa sa hayop! Nagtiwala ako sa'yo! Pero ito pa ang gagawin mo sa akin! Yon ang malaking pagkakamali mo, Marco. Ngayong nakuha ko na ang kailangan ko, wala nang dahilan para buhayin pa kita. Oh! Hayop ka, Loida!
Gabriel na akong pumatay sa ama niya. Kung ganon, plinano ni Gabriel ang lahat para mahulog ako sa kanya, para makapaghiganti siya. Kailangan ko na magmadali. Hindi niya ako dapat na... Saan ka pupunta? Tatakas ka? Bakit? Natatakot ka na? O baka naman, may naalala ka na, ha? Ha? Gabriel! Parang awa mo na. Balabasin mo na. Rito. Hindi ko sasabihin sa mga polis. Hindi ko pumatay kaya balabasin mo na ako. Maawa ka. Maawa? Halika rito! Doon ka humingi ng awa! Gabriel! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako! Parang awa mo na! Hindi ako naaawa sa mga hayop na katulad mo! Bibigyan kita ng kamatayan na hindi mo makakalimutan. Gabriel! Saan mo ba ako dadalhin? Kawalan mo ako! Huwag mo ko papatayin! Bibigyan kita ng kamatayan na hindi mo makakalimutan. Halos mapasigaw si Loida nang mapagtantong nahulog siya sa patibong ni Gabriel. Lupaypay, hindi makalakad habang kinakaladkad siya ni Gabriel. Dinala siya sa isang abandonadong bahay sa kakahuyan at doon may naalala si Loida. Ngayon, Loida, narito na tayo. Ha? May naaalala ka ba sa lugar na to? Nasaan ako? Oh, hindi! Si Marco! Ang ama mo, Gabriel! Kitang-kita ko kung papaano mo patayin ang tatay ko para makuha mo ang pinaghirapan niya. Hayop ka! Patawarin mo ko, Gabriel. Para awa mo na. Huwag mo kong patayin. Walang kapatawaran ang ginawa mo! Ibabalik ko sa'yo ang ginawa mo sa ama ko! Gabriel, huwag. Huwag mo kong patayin. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Gabriel. Huwag. Huwag. Habang naghihingalo at nagmamakaawa kay Gabriel, unti-unting bumabalik sa alaala ni Loida ang lugar na kinaroroonan nila ni Gabriel. May malaking punong kahoy sa paligid ng abandonadong bahay. Sa bawat hakbang ni Gabriel papalapit kay Loida, tumitindi ang kaba at takot sa dibdib ni Loida. Sa bawat pag-ikot ng kanyang mga mata, napagtanto nito ang pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang pagpatay niya kay Marco at ang pagkakilala nila ni Gabriel na nagdulot ng matinding takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Tila ba ang bawat sandali ngayon bahagi ng isang plano na mas mapanganib kesa sa kanyang inaakala. Good morning, Lola. Ay, magandang araw. Siya napakaganda at napakabait kong apo. Ang aga niyo namang mambola, Lola. Totoo naman ang sinasabi ko. Ikaw ang pinakamagandang dalaga dito sa baryo natin. Oo na, Lola. Sige na, para matigil na kayo. Teka, nasaan po si Papa? Naisalbe! Suset! Hinaryan na pala si Charlie. Habang bumibili ako ng tinapay, narinig ko ang usapan ng mga naroon. Ang aga-aga naman po ng mga marites na yan. Ano raw pong pinag-uusapan nila? Natagpuan raw ang bangkay ni Loida kagabi. Doon sa may kakauyan, sa dulo nitong baryo. Ano ho, Papa? Patay na si Tita Loida? Ay, Diyos ko.
Sunod-sunod na ang mga patayan dito sa atin. Nakakatakot na ako. Baka sa susunod, tayo naman ang... Kung ganun, kailangan mong pumunta sa presinto. Tsak na magtatanong na naman ang mga pulis dahil alam nilang dito nakatira si Loida. Yun talaga po ang gagawin ko, Nay Salve. Baka isipin ng mga pulis na may kinalaman ako sa pagkamatay niya. Kaya ikaw, Susette, iwasan mong maglalalabas na walang kasama sa gabi. Sa panahon ngayon, hindi natin alam kung sinong kakampi o ang kalaban natin. Pero Lola, hindi ka man lang ho ba? Sige na, magalmusal na tayo habang mainit pa tong kape at ang pandesal. At pagkatapos, Charlie, pumunta ka sa presinto at ako naman ay huwi na sa bahay. Napatitig ng malalim si Susette kay Lola Salve habang nagsasalita ito. Wala man lang bakas ng pagkabahala o kaya pangamba na baka isang gabi sila naman ang matagpo ang patay sa tabi. Muling napaisip si Susette na baka totoo ngang aswang si Lola Salve. Samantala, bagong palaisipan naman sa mga pulis ang bangkay ni Loida dahil sa kakaibang estilo ng sospek sa pagpatay. Kayo nga nakakita sa bangkay kagabi. Tama ba? Opo, sir. Kasama ko si Buddy kagabi sa pagpapatrolya. At kayo rin ang magkasama nang matagpuan ninyo ang bangkay ng lalaki. Doon sa gubat noong isang araw. Tama ba? Tama po, sir. May napansin ba kayo na pagkakatulad sa estilo ng pagpatay? Wala naman po, sir. Bakit, sir? May napansin ba kayo? Mga kagat sa liig ng babaeng biktima at marka ng paglapa sa mga braso ng bangkay ng lalaki. Matatalim ng ngipin ang gamit. Pero magkaibang parte ng katawan. Tama. At sigurado nga, hindi tao ang pumatay. Aswang, sir? Yun ba ang ibig niyo sabihin? Hindi lang basta aswang. Malaki ang galit niya sa mga biktima. Ibig sabihin, nagkukublisan yung tao ang aswang? At sa gabi, saka lumalabas ang pagiging aswang niya? Bari ganun nga. May kakayahan ang mga aswang na magpalitan nyo na kung ano man ang gusto nila. Pero, sino ang taong yun? Mukhang mahihirapan nga tayo niyan, sir. Sa pagkamatay ni Loida, mas tumitindi ang palaisipan ng mga pulis sa tunay na salarin. Ngunit sa estilo ng pagpatay, nasisiguro nitong hindi tao ang may gawa, kundi isang kakaibang nilalang na nagkukubli sa iba't ibang anyo na kung minsan ay nag-aanyong tao bilang kaibigan o mabait na nilalang. Lumipas ang ilang araw. Ilang gabi ang paghahari ng katahimikan. Walang pagbabadya ng panganib at lagim. Tanging haplos ng malamig na hangin. Huni ng mga kuliglig na tila musika sa kapaligiran. At mga umaalingaw-ngaw na tinig na mga batang naglalaro sa liwanag ng buwan ang maririnig ng mga gabing iyon. Eto na po ang kape po ninyo, sir. Black coffee po, less sugar. Salamat, Manang. Alam niyo na talaga ang timpla ko, Ay, oo naman, sir. Sa tagal ko na dito sa inyo, may kabisado ko na. Oo na, Manang. Si Suzette po ba? Gising na? Ay, naliligo, sir. Tinanghali ng gising si Ma'am Susette. Ganun ba? Ipaghandaan mo na rin siya ng almusal. Sir, tingnan niyo po. Nariyan na naman siya sa labas ng gate natin. Sino, Manang? Kilala niyo po ba kung sino siya?
Hindi po, sir. Pero ilang araw ko nang napapansin siyang nakatayo sa harapan ng gate. Kapag lalapitan ko siya para tanungin, tumatakbo naman siya papalayo. Hindi po kaya manang isa siyang magnanakaw? At minamanmanan kung walang tao dito sa bahay. Ay, sir, kung magnanakaw yan, ay dapat sa gabi pupuntang magnanakaw. Saka tingnan mo, sir, malinis naman ang itsura niya. Ang mabuti pa, kakausapin ko na lang siya. Baka may kailangan siya. Ay, mabuti pa nga po, sir. Magandang umaga po, sir. Anong kailangan mo? May hinahanap ka? Nariyan po ba si Suzette? Kaibigan ko po kasi siya. Tama ba ang pagkakarinig ko? Kaibigan ka ng anak ko? Opo, sir. Magkaibigan po kami ni Suzette. Ganun ba? Sige, pumasok ka. Salamat po, sir. Halika, sumunod ka sa akin. Papa? Kilala mo si Gabriel? Magandang umaga, Suzette. Kaibigan mo raw siya. Opo, Papa. Iisa lang ang school na pinapasukan namin. Ganun ba? O sige, ikaw na ang bahala sa kanya. Manang Carmen, ikaw nang... Nasaan si Manang Carmen? Kanina ka pa ba, Gabriel? Pasensya ka na, tinanghali ako ng gising. Okay lang yun. Hinihintay talaga kitang lumabas. Pero, nakita na ako ng papa mo. Maiwan ko na kayo, Suzette. Tawagin mo na lang si Manang kung may kailangan kayo. Sige po, Papa. Salamat po, sir. Gabriel? Sandali lang may kukunin lang ako. Sige, dito lang ako. Paikot-ikot ang tingin ni Gabriela sa malawak na bakuran ng bahay. Nang hindi mapakali, naglakad ito hanggang sa may gilid ng sementadong bakod. Luma na ito at nababalot na ng mga tuyong lumot. Bitak-bitak dahil sa malalaking ugat na mga puno na naroon sa loob ng bakuran. Napaatras si Gabriela nang makita ang isang matandang babae nakatayo malapit sa malaking puno. Pinagmamasdan niya itong mabuti. Hinihintay na lumingon sa kanya. Gabriel? Ay, Suzette! Nariyan ka na pala. Ano bang tinitingnan mo dyan at gulat na gulat ka? Yung matanda dun. Kasambahin niyo ba siya? Sinong matanda? Nasaan? Ayun, oh. Wala na siya. Nasaan na ba yun? Naroon lang siya kanina eh. Bigla na namang nawala. Baka si Manang Carmen ang nakita mo. Nandun siya sa loob naghahanda ng almusal. Habang kumakain at palingalinga si Gabriela sa loob ng malaking bahay, hanggang mahagip ng mata niya ang larawan ng isang matandang babae. Black and white pa ang painted ng litrato. Pamilyar sa kanya ang nasa larawan. Pero hindi niya maisip kung saan niya ito nakita noon. Sa isip ni Gabriel, ito ang lola ni Suzette na naikwento niya minsan. Naputol ang malalim na imahinasyon ni Gabriela nang tapikin ito ng malakas ni Suzette para imbitahan sa darating na kaarawan ng dalaga. Nang mga oras na yun, nasa presinto si Charlie upang alamin ang tungkol sa nakabinbin na kaso ni Loida. Salamat at dumating ka, Charlie. Gusto talaga kitang makausap tungkol dito sa mga alahas na ito. Hepe, yan ang mga alahas na ninakaw ni Loida sa bahay bago siya namatay.
Kaya nga kita tinawagan dahil naalala ko nga kasama ito sa inireport sa amin. Nakita namin ang mga alahas na yan sa posting station sa harap ng presinto. Maaring iniwan nung kung sino. Maaari nating magamit yan para sa pag-usad ng kaso. Opo, Hepe. Gusto na rin po namin magkaroon ng linawan tungkol sa pagkamatay niya. Malaking halaga na wala sa amin. Naiintindihan ka namin, Charlie. Hanggang ngayon, wala pa ring lead kung sino ang responsable sa kaso ni Loida. At kung sino ang maaaring kasabwat niya sa pagnanakaw sa'yo. May mga nakapagsabi nga, nakita raw si Loida na may kasamang lalaki. Ilang araw bago siya napatay. Walang nababanggit si Loida tungkol sa kung sino lalaki. Yan ang madalas naming pagtalunan. May nakakakilala ba sa kanila sa lalaking yun, sir? Ayon yun sa isang tricycle driver na nakausap namin. May edad 20 at medyo morenong lalaki. Hindi rin natin pwedeng husgahan agad. Kailangan natin ng detalyadong impormasyon. May nakaalitan ba noon ang asawa mo? Kamag-anak o kaya naman kaibigan? Wala namang nababanggit ng ganun si Loida. May mga araw na nagpapaalam siya sa akin para pumunta sa mga kaibigan niya. Ang susunod na hakbang na gagawin ay hanapin ang lalaking nakakitang kasama ni Loida. May palatandaan ng taong yun. Salamat, Sargento. Kung kailangan ninyo ng tulong, sasamahan ko kayo. Narito ang kooperasyon ko sa inyo. Salamat. Pero sa ngayon, mas mabuti kami na muna ang kikilos. Gaya ng nasabi ko na noon, mahihirapan tayo sa kasong ito ni Loida. Pero bilang alagad na batas, hindi kami titigil. Maghihintay ako. Anumang oras, tutulong ako kung kailangan ninyo. Makalipas ang ilang minutong pakikipag-usap sa mga pulis, ramdam ni Charlie ang bigat ng kalagayan niya habang iniisip nito ang nangyari kay Loida at ang mga ginawang pagnanakaw bago ito mamatay. Unti-unti niyang nauunawaan na mas komplikado ang kaso kesa sa inaasahan. Bagamat may kaba, baka sa mukha ni Charlie ang kaginawahan sa pagkakaroon ng suporta mula sa mga pulis. Ang mga haka-haka tungkol sa lalaking nakasama di umano ni Loida, ang maaring kasabwat sa pagnanakaw, ay naging palaisipan, ngunit alam ni Charlie na hindi siya nag-iisa sa paghahanap ng hustisya. Happy birthday, Suzette. Ang ganda-ganda mo naman. Salamat. Halika, maupo ka dito. Naku, nakakaya naman. Hindi ko kilala yung mga yan. Huwag ka mag-alala. Mababait ang mga yan. Suzette? Kilala mo ba yung lalaking yun? Yung nakatayo sa may labas ng gate ninyo. Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Oo, si Gabriel. Kaibigan ko siya. Kakawayan ko siya para pumasok dito. Ayan, pupunta na siya dito. Mahiyain kasi yan In fairness gwapo siya. Happy birthday, Suzette. Ito, para sa'yo. Salamat. Halika, maupo ka. Siya nga pala, si Mia, kaibigan ko. Mia, si Gabriel. Hi, Mia. Nice to meet you. Hello, Gabriel. Nice to meet you too. Ang pogi mo naman. Mia, ano ka ba? Teka, pupunta lang ako sa comfort room. Gabriel, okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik eh. Suzette, pwede pa tayong mag-usap? Dun sa may bahaging yun. Bakit dito tayo pumunta sa may likuran ng bahay? Hindi ganong maliwanag dito, Gabriel. Bakit? Natatakot ka ba sa akin, Suzette? Naniniwala ka ba na ako ang aswang na pumatay sa tita Loida mo? Gabriel, syempre naman hindi. Kaibigan kita. Kaya naniniwala ako sa'yo. Maniwala ka, Suzette. Hindi ako ang aswang. Aaminin ko, sukdulan ang galit ko sa tita Loida mo.
Kaya gusto ko siyang patayin ng gabing yon. Gabriel, naniniwala naman ako sa'yo. Pero, bakit gano'n na lang ang galit mo kay Tita Loida? Dahil pinatay ng madrasta mo ang tatay ko. Para sa malaking insurance money. At makuha niya ang mga ari-arian ni Itay. Kaya dinala ko siya sa lugar kung saan niya pinatay si Itay. At doon ko siya papatayin. Pero, walang kapatawaran ang ginawa mo! Ibabalik ko sa'yo ang ginawa mo sa ama ko! Gabriel, wag. Huwag mo ko patayin. Parang tawa mo na, Gabriel. Wag. 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 Wag! Huwag mong duwisin ang mga kamay mo. Hindi sapat ang simpleng kamatayan sa mga katulad niya. Ako ang bibigay ng nararapat na kamatayan. Pero sa akin siya nagkasala. Siya ang pumatay sa Itay ko. Takot na takot ako noon. Habang pinapatay niya si Itay. Wala akong nagawa. Kaya isinumpa ko na walang araw. Ikakat ko si Itay. At ito na ang araw na yon. Alam kong plinano mo lahat ng ito. Hayaan mo ako ang gumante para sa Itay mo. Huwag mo hayaang dungisin niya ang mga kamay mo. Bata ka pa. Hayaan mo. Ako ang mangtakda ng kanyang kamatayan. Huwag ka lalapit, Gabriel. Gabriel, tulungan mo ko. Gabriel, tulungan mo ko. Gabriel! Yun ang totoong nangyari, Suzette. Hindi ako ang pumatay kay Loida. At lalong hindi ako ang aswang. Sa totoo lang, hinahanap ko talaga ang tunay na pumatay kay Loida. Eh kahit ang mga pulis, nahihirapan din na mahanap ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Tita Loida. At saka, sigurado ako na hindi ordinaryong tao ang pumatay kay Loida, kundi isang aswang. At kilala ko na kung sino siya. Halika, ibubulong ko sa'yo. Sige. Ha? Tama nga ang hinala ko. Aswang si... pero sandali. Kung siya ang aswang, bakit natatakot siya sa mga alulong ng aso tuwing gabi? Nagkukunwari lang siyang natatakot. Pero ang totoo, siya ang may kagagawan ng sinasabi niyang mga sinyalis at lagim. Yung mga dugo na nakita ko sa kwarto niya, ibig sabihin, hindi yun galing sa daga o pusa, kundi galing sa mga biktima niya. At maaaring, siya ang pumatay kay Tita Loida. Oo, pinatay niya si Loida para ipaghiganti ang pinsan niyang pinatay ni Loida matapos hut-hutan ng pera. Mas mabuti nang hindi mo alam ang kaugnayan ko kay Tia Salve. Kaya lagi niyang pinagbabantaan si Tita Loida dahil may personal siyang galit sa kanya. Suzette! Suzette, nasan ka? Suzette? Nasaan na ba yun? Dito lang yung kanina. Mia, nasan si Suzette? Nakita mo ba? Hindi ko nga rin po alam eh. Dito lang yun po kanina, kausap ni Gabriel. Manang Carmen, si Suzette. Nasan si Suzette? Papa, anong nangyayari? Bakit nagtatakbuhan sila? Ang Lola Salve mo, may kakaibang nangyayari sa kanya. Parang may masamang nilalang na pumasok sa katawan niya. Suzette, tingnan mo. Nanlilisit kang mga mata ni Lola Salve mo. Hindi niya na kayang itago ang pagiging aswang niya.
Matagal ko nang hinihintay na malaman niyo ang totoo. At ngayon, wala na kayong takas. Lola Salve! Suzette! Huwag kang lalapit! Hindi na siya tao! Hindi. Nagbabago ang anyo ni Lola Salve. Tumutubo ang makakapal na balahibo sa buong katawan niya. Humahaba ang mga kuko. At lumalabas ang matatalim na pangil. At ang mahahabang dila. Pulang-pulang mga mata niya. Diyos ko, Gabriel, tama nga ang hinala ko. Aswang nga si Lola Salve! Lola Salve! Si Lola Salve, ngayon harap-harapan ang pagbabago ng anyo, ay nagmistulang nilalang na sumasalamin sa lahat ng puot at galit na kinikimkim niya na matagal ng panahon. Si Suzette nagkaroon ng tiwala kay Gabriel na handa namang ipagtanggol niya mula sa panganib, habang ang mga sigaw at halakak ng aswang ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Makikita ang kislap ng mga mata ni Suzette at Gabriel sa panibagong bukas.